Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ombudsman Boying Rimulya may reaksyon na. Ang reaksyon ni Ombudsman Boying Rimulya, sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, mukhang may nagtrabaho. Mukhang may nagtrabaho, sabi ni Ombudsman Boying. Ito, Ombudsman Rimulya, sa pagpayag ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa si dating Senador Bong Revilla. Open quote, mukhang natrabaho na magkaroon ng grant of bail, close quote. Mukhang natrabaho. Galing mismo yan kay mga kabunyog. Galing mismo yan kay Ombudsman Boying Rimulya. Mukhang natrabaho daw. Alam na natin kung anong ibig sabihin niya yan. Alam na natin. Kumbaga talagang trinabaho. Talagang trinabaho yung na yan na makapagpiyansa si Bong Revilla. Kaya ito mga kabunyog, mga kabayan. Ngayon, dapat anuhin yan. Ipaliwanag ni Ombudsman Boying Rimulya. Ano bang ibig sabihin niya dyan sa mukhang natrabaho? Kaya ito mga kabunyog, mga kabayan, dapat asikasuhin ito ni Ombudsman Boying na hindi nangyayari yan. Kasi hindi tama yan. Hindi tama yung ganyan. Kaya, ito mga kabunyog, binasa ko yung dissenting opinion ni, yung portion ng dissenting opinion ni Associate Justice Carl Miranda para makita natin yung kanyang punto. Maganda yung punto. At ito, si Ombudsman Boying Rimulya, nag-react na. Sabi niya, mukhang natrabaho na magkaroon ng grant of bail. Paano niya nasabing natrabaho? Anong ibig niyang sabihin? Mukhang kailangan niyang ipaliwanag yan. Kasi siyempre, sa pananaw ng publiko, ang ibig sabihin niyan, may nangyaring galawan. Ito mga kabunyog, mga kababayan? Itong ito, reaksyon na ito ni Boying Rimulya, sabi niya na frustrated siya kasi alam niya naman daw na posibleng ang may magtrabaho o may gumalaw niyan. Kaya lang, nung una kasi sabi niya, matibay naman yung mga ebidensya, nalulungkot daw sila sa ombudsman. Bakit napayagang makapagpiyansa samantalang napakatibay daw ng ebidensya nila? Ang sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, magpa-file sila ng parang motion for reconsideration. Ia-appeal, pa nila ito, gagawan pa raw nila, ia-avail pa rin daw nila ang mga remedyo. Ang remedyo kasi nila dyan, nila yan, i-challenge nila yung desisyon ng Sandigan Bayan. Pwede mag-motion for reconsideration sila, i-reconsidera ng Sandigan Bayan yung desisyon nito. Kasi sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, napakalinaw naman na matibay naman yung mga ebidensya. Bakit naman hindi nakita yan ng Sandigan Bayan? Kaya, ito? Ang iniisip dito ng ating mga kababayan, paano na lang yung ibang mga kaso, halimbawa yung kay Jinggoy? Paano na lang yung kay Marcoleta? Baka naman, o kay Mike Defensor, baka kaya na naman makapagpiyansa yan. Parang wala ring saysay ang mga kaso na yan, makukulong lang ng ilang buwan. Samantalang ang mga karaniwang tao, hindi pinapayagang makapagpiyansa. Laging kapag mga karaniwang tao, mga ordinaryong mamamayan, laging the evidence of guilt is strong. Samantalang ito, kitang-kita naman na. Sabi nga ni Ombudsman Boying Rimulya pala, kailangan pa ba ng resibo? Kailangan pa ba na para maging matibay ang ebidensya, may resibo na pinirmahan? Pipirma ba yan si Bong Revilla na tumanggap siya ng ganun? Wala namang ganyan. Talaga namang dapat sa ganitong mga kaso, hindi mo naman hahanapan ng resibo yan, yung resibo na pinirmahan. Kasi parang ang naging matibay lang ng mga ebidensya na tiningnan, yung mga disbursement vouchers, yung mga cheque, ay hindi naman ganun eh. Ang korupsyon, hindi naman ganun yan. Talagang mahirap ka dyan makakuha
ng ebidensya ng resibo. Pipirma ba yung yung tumanggap ng kickback si Bong Revilla? Pipirma ba siya na tumanggap nga siya? Si natural hindi. Kaya yun na yung medyo dito nakaka-frustrate. Kasi nga masyadong mataas yung hinihinging ebidensya eh. Pagka ganyan ang hinihinging ebidensya, kailangan talaga may malinaw na parang dokumento na tumanggap nga. Wala namang ganyan. Sa ganyang klaseng korupsyon, walang ganyan. Hindi mo aasahan talaga yan. Oh. At ito tandaan natin na si Bong Revilla hindi pa nga sinasauli yung 124 million. Doon sa napulis hindi niya pa sinasauli yun. Yung 124 million pesos, hindi niya pa sinasauli yun. Tapos ito na naman, ang pinag-uusapan dito, 92 million. Paulit-ulit na nga yan si Bong Revilla eh. Ngayon, mga kabunyog, mayroon pa akong nakikita dyan. Ewan ko lang kung tama ako. Ang alam ko, mayroon pang kasong plunder yan si Bong Revilla na na preliminary investigation. Preliminary investigation. Ito kasing mga nauna sa kanyang isinampang kaso, graft sa malversation, wala pang plunder dyan. Kaya lang, yung malversation niya kasi malaking amount, kaya hindi siya nakapagpiyansa. Ngayon lang siya pinayagang makapagpiyansa. Pero pag tinuloy ng ombudsman, yung isa pa niyang kaso, yung plunder, non-bailable din yon. Sana ituloy na yon. Ituloy na yon. Ang alam ko, mayroon siyang plunder case. Mayroon pa siyang plunder case na preliminary investigation pa lang, hindi pa nasasampa sa ombudsman. So, kay Ombudsman Boying, sana Ombudsman Boying gawin niyo ang lahat na hindi ito nangyayari. Kapag nakapagpiyansa pa yan si Marcoleta, nakapagpiyansa pa si Jingo Estrada, mapuprostrate na ang ating mga kababayan. Grabe na. Grabe na mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito? Sana Ombudsman Boying, yung sinabi mo mukhang natrabaho na magkaroon ng grant of bail. Makisigurado na hindi nangyayari yan. Kasi mawawala ang tiwala ng taong bayan sa sistema ng hustisya natin. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.